Humarap na po sa media at nagpaliwanag si Congressman Adjong ng Lanao, tama ba? Sa Mindanao. Siya po yung opisyal na magiging spokesperson ng team prosecutor. Yung 11 prosecutor na congressman doon po sa gagawing impeachment trial. Ganyan po sa Senado. Pakinggan natin yung ibang po mga paghahanda at kanilang gagawin or kanilang nagawa na. Conferences, and sa ngayon, they have already assigned the articles of impeachment to those 11 panel House Prosecution Team para may focus yung magiging presentation No? nito sa Senado acting as an impeachment court. Right now, the Senate, we already know that the Senate convened as an impeachment court, and they have already issued writ of summons to both camps, the defense and the prosecution. We're just waiting for the release of the comments of the defense. In this case, there's a team of the respondent, Vice President Sara Duterte, her comments on the articles of impeachment. Then thereafter, the House prosecution team will be also be releasing their response. So from there, we hope that the Senate can schedule already the pre-trial. This is basically the laying down the ground rules, markings of evidence, the identification of potential witnesses from both sides, and that would actually give us an idea how the flow of the impeachment trial would go. So sa ngayon po, yun po yung ating binabasihan na timeline na ayun po naman sa Senado ay nag-identify na nga po sila, na-determine na nga po nila actually yung deadline nung submission nung 10 days, comments ng defense, which is I guess June 1, and then thereafter the response of the House prosecution team. So we are also encouraging everyone to be actively monitor the impeachment trial. Ito po ay sagradong duty, hindi lang ho ng House of Representatives through the House prosecution team, being the prosecution team, but not only also the Senate sitting as impeachment court, but ito po ay pinag-usapan po natin dito yung konstitusyon, yung accountability mechanism ng Constitution, which all of us actually are stakeholders. So I think proper lang din po na hikayatin natin ang publiko na makilahok at makinig at magbantay at mag-evaluate din po at tingnan po kung ano yung magiging takbo ng House impeachment trial. Ayun. Marami pong salamat. So yan o, unang pahayag pa lang yan at yan naman ay asahan natin na lalo kung magiging aktibo po ang mga statement. Importante ho kasi yung magkaroon ng ganyang spokesperson. Tama yan eh. Mayroong spokesperson ang prosecutor's team. Ito nga si Adjong ang kinuha. Sana, at alam ko meron din siguro gagawin, yung Defense Counsel, yung mga abogado ni Sara Duterte, Vice President, ay maglagay din ng sariling spokesman para ho nababalanse yung mga balita during trial. At ang Senado, dapat yung Senate Impeachment Court, kung sino man, ay dapat maglagay din sila para tatlo yung panggagalingan. Kasi itong mga Senator Judges, hindi mo naman pwedeng interviewin niya. Hanggat maaari, dapat nga huwag interviewin yung mga yan eh. Kapag nagtatrial na. Kasi sila yung judge eh. Baka mamaya lumabas yung pagiging bias nila at kung ano, o lumabas yung walang alam, hindi nakakaya. Kaya dapat merong talagang spokesman na siya yung magsasalita sa side ng impeachment court. Tapos yung magkabilang panig ng team prosecutor at team defense, ay yun din ho yung spokesman to spokesman. O di para balanse ang report at lalabas. Kung ano man ang reaksyon ng magkabilang panig, magiging balanse po ang takbo ng balitaan. Yun ang importante. Kasi pag nagkanya-kanyang interview, kanya-kanya ng interpretation at opinion, ay baka malito ang tao. Kaya tama yung panawagan ni Congressman Adjong na siyang spokesperson, team prosecutor, ay mag-participate. Mahalaga ang participation ng taong bayan. Kasi unang-una, betrayal of public trust ang issue rito at graft and corruption. Para yung involve ang mamamayan. Yung issue ng korupsyon, pera ng taong bayan yon.
Yung public trust na wala ang tiwala ng taong bayan sa Office of the Vice President, taong bayan din yun. Kaya mahalaga ang participation ng tao. Kaya naman tayo at ang inyong lingkod at ang ating mga channel talagang magbabantay dyan. Hopefully sa June na yan, June, mag-uumpisa na kasi hanggang June 11 pala mag-expire yung 10 days, working days na ibinigay sa side ng Defense Council at pagkatapos bibigyan naman ng side yung prosecutor. So hopefully sana sa lalong madaling panahon ng lahat sa magkaroon ng trial. Kasi trial and decide, ulitin natin, yun ang obligasyong trabaho, yun ang mandato, yun ang gagawin dapat at dapat gawin ng mga senador. Trial, tapos mag-decide. No dismissal. Wala ring delay, walang dismissal. Kasi pag nag-dismiss, magugulo yan. Kasi pag walang karapatan ang impeachment court na i-dismiss ang impeachment case. Dapat yan, trial and decide. Hindi yan katulad sa korte. Pag trial, so mag-decide kung guilty or not guilty. Yun lang. Pero yung dismissal, labag po yan sa saligang batas. Ngayon, kung delay, ayun ang problema. Doon mahalaga ang papel ng mamamayang Pilipino. Pwedeng i-pressure ng taong bayan, pwedeng kulitin ng taong bayan ang mga nagdi-delay ng trial. Na huwag nilang i-delay dahil ang katarungan, katotohanan, nasa sakripisyo. Ang pagdi-delay, yan ang nagiging problema ng kawalan ng katarungan o katotohanan. Kaya dapat huwag ma-delay. Sino man ang makita ng taong bayan na gumagawa ng pagdi-delay, delaying tactics na ginagawa, yan ay dapat pinupuna. May karapatan ng taong bayan tawagan ng pansin yan. Kung ang mga judges nagdi-delay, tawagan ng pansin. Kung prosecutors o defense counsel, kung sino man, basta tatlo lang naman yan eh. Defense, prosecutor, at yung mga judges. Pag sila yung nakita na nagdi-delay ng proseso at kung anong mga dahilan, ay mali yun. So yun ang mahalagang papel nating lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Mga Pilipino ang complainant dito. Hindi lang ho yung personalidad na nagpunta ng Congress at nag-file ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Yung pinaglaban nila ay yung pera ng mamamayan. Yung pinaglaban nila, yung kawalan ng tiwala, na walang tiwala sa Office of the Vice President. Kaya peoples of the Philippines ang complainant kapag impeachment laban sa impeachable official ng ating bansa. Yan po yan, for information, for education. So abangan natin. Talagang kahindik-hindik ang mga balitang nangyayari sa ating bansa. Kaya naman po tayo, lagi nagpapasalamat sa ating Panginoon. Siyang makapangyarihan sa lahat. Tayo binibigyan ng talino, lakas ng loob, magandang kalusugan, at pangunawa sa maraming mga bagay-bagay. Makapangyarihan talaga. God is good talaga. Kaya doon tayo sumasandal. Kaya hindi tayo papa-apekto at hindi tayo magpapagiba doon sa mga grupong nanggigiba para lang sa kanilang interes. Hindi tayo magpapatalo sa kanya. Si Lord na ang bahala. Lord, kayo na ang bahala sa mga gumigiba sa ating prinsipyo at aking obligasyon para sa aming na inyong mga anak dito sa lupa. Amen? Please like and share.